Ganyan. O eto, ano po ba ang kalagayan ng dating Pangulo ngayon, mga bossing? Kung ano po yung pinakita at kung ano yung nasa picture, eto. Okay, sir. Yan, maayos, di ba? Maayos yung pinaglalagakan ho ng dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga ho sa inyo, mga boss di ba? Sabi ko ho sa inyo, mga kababayan, na baka sinasabi niyo parang pa-north din ako hindi, yan. May kilala ako doon sa sa kabila. Baka sinasabi niyo, binagsak mo yung bangs mo no? Nakabagsak lang talaga, nakaganyan. Dahil kakaligo ko lang. Hindi ho yan pa-north. Ha? Ano po ba ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte? Sabi ko nga sa inyo, kung ako tatanda, mas gusto ko yung at ako ang nakalagay doon sa sitwasyon ng dating Pangulo, mas gugustuhin ko yung sitwasyon niya. Bakit to? Pahinga, no? Tulog dito, tulog doon, araw-araw, no? Hindi yung kagaya nung nasa Pilipinas siya. Dating Pangulo, dito tayo, mangangampanya tayo. Baka sinasabi ng dating Pangulo, bakit hindi na lang sila? Bakit nandiyan pa? Pagod na ako damatans na ako Kailangan po Bakit? Kasi yung mga senadores ho nating tumatakbo, kapag sila lang ho ang pupunta doon, wala pong pupunta. Kailangan nandiyan po yung inyong presensya. Di ba? Kailangan po nandiyan po kayo para po tauhin yung lugar. Kung ako ho, nasa sitwasyon niya, nasa aircon ka. So, may television no sa loob. Siguro isa lang ang hihilingin ko. Ang hihilingin ko, tumba-tumba. Alam niyo yung rocking chair. Yung gumaganon. Tapos pangganchilyo. Malibang ako. Di ba? Tingnan niyo ho yung mga matatanda sa loob ninyo, sa loob ng bahay ninyo. Mga lolo, lola, mga apong, tingnan niyo po yung ginagawa nila. Okay na sila, kampante na sila yung nanonood ng TV sa katanghalian, mamayang konti maggaganchilyo na sa rocking chair tapos medyo tulog na. 'Di ba? Ganyan lang kasimple na lang ho ang buhay na matatanda. Hindi kagaya nung sa dating Pangulong Duterte, kabi-kabila. Kailangan umattend, kailangan pumunta doon sa sa mga pangangampanya nila. Kawawa na ho. 'Di ba? Pakinggan ho natin ang dating Pangulo. Natulog kami buong araw, ma'am. Sino kaya ang sino kasama niya doon? Baka si Medjaldea, no? Pakinggan nyo din ho, mga kababayan, yung boses ng dating Pangulo, ha? Natulog kami buong araw, ma'am. Nakikita nyo naman ho yung pagkakaiba, no? Yung sa Hong Kong, ganitong-ganito yung narinig natin. 4 na araw makalipas, yung humarap na po ang dating Pangulo doon sa mga judges, kumbaga ganito lang. Medyo iba po yung medyo iba yung tono. Ang tono po talaga ni dating Pangulong Duterte doon is, ano ba? Abo, gahelyo mo. Ang gulo mo, pogi ka ng pogi. Buti tapos na yung roke natin. Salamat po. Baka mamaya sabihin, Mark Ramos, pwede ba ako dyan sa Cayman Islands? Baka mag-message si Roque. Babaliktad na ako. Pwede bang dyan na lang ako sa Cayman Islands? Bahala ka dyan na umuwi ka ng Pilipinas. Yung boses ng dating Pangulo, ang bilis magpalit no? Hong Kong, talagang kumakasigaw doon. Meron daw akong warrant sa ICC. Sipain ko pa yan No, ganyan, diretso. 4 na araw pagkatapos, ang sinabi naman, yung nandun na sa ICC, sa mga judge na, my name is Rodrigo Roa Duterte. Ganon. Tapos tinanong, I born in
Province of Leyte. Ganun. 'Di ba? Tapos may pagkakataon pa na hindi siya makarinig. Ito malinaw oh. O game, tuloy-tuloy ko na to ha. Natulog kami buong araw, ma'am. That's nice to hear. Okay, sir. Unang-una, how are you po? Talagang ang daming gusto magtanong, kumusta po si President Duterte? Oh. Sa awa ng Diyos, Kaya naman pala okay ang dating Pangulo eh. Dahil sa poong may kapal din po. Dahil po sa taas, sa Diyos. No? Kaya naman po okay ang dating Pangulo. Okay, ayan, narinig nyo na. Huwag nyo na akong pag-commentin doon. Huwag nyo na akong tanongin, di ba may sinasabi yan nung ganito, ganyan, stupido. Hayaan nyo na. Tuloy na natin. Oh. okay ako. Wala ka. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, ang dami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ito, masasagot to. Pero tingin ko ito, mamatay man ako. Ngayon ko palang maririnig to. Pero, ang nakikita kong sasabihin, pwedeng mali, no? Pwedeng mali. Ayan, kung magkamali, talagang totoo na sinasabi ni Mark Ramos na ngayon ko lang maririnig to. Kasi mas gusto ko po, mga kababayan, pag magre-reaction ako, yung tipong doon ko mismo sa live magbibigay ng reaction at doon ko lang mismo maririnig. Para yung reaction talaga natin, totoo. No? Hindi yung, sige, pa-plastiking ko na lang to, ganito, ganyan. Ang tingin kong sasabihin ng dating Pangulong Duterte, eto po, alam na po namin na meron pong warrant. No? Dahil po ako nangako sa ating mga kapulisan na trabaho lang kayo, eto po kaya hinarap ko po. Ayan. Pwedeng mali ako. Ayan, sige, game. Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being bruited around dito because of the communications. Very easy. As a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. Oo. Okay pa siya nun, di ba? Okay, masaya. Tapos nagulat sila. Biglang biglang wala na. Real quick, iba na yung buhay ng dating Pangulong Duterte. So, ang masasabi ko, ma'am, is though I do not claim ignorance about the moves before and long before and after a few months of respite, nandiyan na naman yung issue. So I guess this mga na ito issues, I would call them, would hound me until the dying days of my life. Okay, so ano to, sir? So they won't really stop. Ayun. hindi nabanggit, no? Pero sabi ko nga ho sa inyo, salamat Luningning Sukoral. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung pinakita ho nila nung nandoon sila sa tawag doon, Villamor Air Base, talagang todo tanggi sila. Ginagawa nila lahat ng paraan para hindi siya masama sa ICC o para madala. Pero nung umano na ho, mga kababayan, nung nando sa eroplano na, siguro naisip ng dating Pangulo na wala na no choice na ako. Eto na to, talagang haharapin ko na. Sige, mag-record tayo, no? Ipamukha natin sa kanila na hinarap ko to, na ako ang may gusto nito, no? Na nagpa-aresto talaga ako. Dahil nangako ako doon sa mga kapulisan na trabaho sila
ako ang titindig sa kanila, which is yun na nga ang ginagawa. Medyo iba na, mga bossing, para magmukha ng hero dahil siguro no choice na eh. 'Di ba? No choice na. Sabi ni Manny A, di na nasagot. Oh. Di nasagot. Oo nga eh. Ganyan yata ho sila talaga, no? Kapag yung mga ganyan ay liliko. Anyway, mga boss chief mo, sir, no? Manny A, Tina B, shoutout sa inyong lahat, no? Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Sir Archie Beroya, Ronald Peru, Anthony Riobelo, madaming alam, nakasinungalingan si Roque. Maliora Escota, sa awa ng Diyos? Question mark. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating